yung report ng coroner na namatay si Mr. Tantoco, si Juan Paulo Pawi, no? Tantoco, dahil sa overdose. Hindi accidental, ibig sabihin hindi sinasadya. Pero yung ibig sabihin yan, walang nagpuwersa sa kanya. In other words, yun ang ibig sabihin ng accidental. Ano? Walang nanadya sa kanya na kumbaga walang nagpasingot sa kanya ng isang damukal na anong pangalan nito? Cocaine, o kaya ang basta maliwanag sa report ng coroner ay meron silang nakitang residue ng white powdery substance suspected to be cocaine, no? At pagkatapos merong mga ringgilya, no, sirens. Kasi yung iba kasi hindi na natutuwa sa pag ganun lang, tsaka yung sa gilagid lang tinutunaw na yan, pagkatapos tinuturok. Kasi mas iba ang tama, no? Kaya nga yung kung naalala nyo, mga 2 days ago nagpost ako, yung iba kasi baayon sa mga nakausap kong mga dating mga lulong, no? Na Sir Jay, sabi nila iba ang tama sir pagka ininix yun eh. Oo, talagang ano yan, you're so beautiful, colorful, talagang iba ang amats. Pagkatapos yun lang, talagang mas deadly. Nga may isang panukalang batas dyan sa Senado na gagawing krimen itong tinatawag na extraordinary rendition. Tulad po, inspired by Duterte arrest po ito, yung pagdakip, pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito sa pilitang pagkuha nga ng isang tao, ng isang gobyerno at paglipat po ng ibang bansa. Ano ba ang masasabi po ninyo sa hinggil sa panukalang batas na ito? Alright. Bago ko sana sagutin yan, gusto ko lang, kasi nagugulumihan yung mga nakasubaybay sa balitaan at saka sa traditional media at saka social media, kaugnay nitong issue sa, anong pangalan nito? Doon sa overdose, no? Overdose, kasi okay, ang isang balita kasi tungkol sa police report, no? Pero meron ding balita tungkol naman sa report ng coroner. Magkaiba po yan eh. Yung report ng coroner, yun po ay magkaiba doon sa police report na nilalabas. May lumabas na pinost sa social media, merong nilabas ang Net25. Kaya para yung ano, kaya may nagsasabi, peke ito, tampered ito. Magkaiba po yun. Kaya kinakailangan maging matiyag po tayo. Iba po yung police report na tinutukoy, iba rin yung report ng ng coroner. Yung nag-inspeksyon doon sa katawan ng namatay at saka doon sa within the vicinity. Yung ibig, para malinaw. Opo, yung ibig po ninyong sabihin, yung iba yung report ng coroner at iba ding report ng Beverly Hills Police Department. Yun kasi yung kumakalat sa social media. Correct. Kasi yung police report ng Beverly Hills, iba yun. Iba rin yung coroner's report ng LAPD Beverly Hills Northern Police Division. Okay? At, opo, para malinaw. Ang kaibahan din po niyan, doon sa Beverly Hills Police Department, di umano ay nandoon ang pangalan ni First Lady Aliza Marcos. Dito naman sa coroner, wala. Tama ho ba? Hindi ko matiyak kung alin ang tama doon. Ano? Pero in one of the reports, lumabas yung mga pangalan nila, hindi po Liza Araneta Marcos ang nakalagay. Luis Araneta Marcos, Dina Arroyo Tantoco, Alexa Miro, at ilang pang mga personalities o person of interest, no? Kung di ako nagkakamali, meron diyang 2 opisyal pa
gobyerno, no? Isang mambabatas at isang cabinet secretary. Opo. Pero ang Malacanang, Sir Jay, sinasabi na fake news. Itong kumakalat nga sa social media patungkol nga sa pagkakadawit kay FL dito sa kasong ito sa pagkamatay nga ng isang Rustans executive. Hindi na kasi pwedeng, kasi national issue ito eh. This cannot be dismissed by just saying fake news. Kung fake news yan, ilabas nila yung totoong news. Yung totoong report, no? Ganun lang kasimple yun. Pagka, anong tawag dito, pag nailabas yun, di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available sa tao. Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, hindi, fake news yan. Sabi ko nga, nung panahon namin, pag ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang, fake news yan eh. No, ayaw mo lang sumagot. Pero wala kang mailabas na totoo. Kaya, ang pinakasolusyon dyan, ewan ko kung sino maglalabas diyan dahil pinag-resign na sila lahat di ba? Yes. So kung si Dave Gomez na mismo sasagot yan o kung sino man. But kasi ito, this is, sabi nga, di ba, may kasabihan, guilt is personal. Dapat, ang nagpapaliwanag dyan kung sino yung tinutukoy. Halimbawa, tinutukoy si Alexa Miro. May dapat magpaliwanag siya o umarap siya. O sino pa ba? Si Dina Arroyo Tantoco, who is a government official. Siya po ang Deputy Social Secretary ng Pangulo. No? I understand she's detailed with the Office of the First Lady. So sila dapat ang nagpapaliwanag, including but not limited to Mrs. Lois Araneta Marcos. Hindi pwedeng si Attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwanag because that doesn't concern them. It concerns the person. Baga, hindi saklaw sa pagiging tagapagsalita ng palasyo ang nangyayari sa First Lady. Tama ba, Sir Jay? Unless sasabihin niya, I have been authorized by Mrs. Marcos to speak on her behalf. In the absence of that, she has no business talking about it. Opo. So, nakikita ho ba ninyo, Sir Jay, na itong mga nangyayari ngayon, itong kasong ito, sinasabing cocaine scandal, may kaugnayan ito doon sa yung utos naman ng PCO na mag-courtesy resignation. Lahat po ng USEC, ASEC po dyan sa PCO. Actually, hindi ko alam kung anong dahilan, bakit pinagre-resign lahat Unless, of course, may usapan sila nung tinanggap ni Mr. Gomez yung position that he will have the authority to hire and fire para meron siyang buong team na kanya. I'm not in the know kung meron bang political undertone ito, meron bang PR spin undertone, kung ano man, no? Dahil walang paliwanag Basta sinasabi lang mag-submit ng courtesy resignation, no? Lahat from undersecretaries down to bureau directors under the Presidential Communications Office. Marami ring attached agency yan. Opo, pero nakikita ho ba ninyo na sa ngayon ay may malaking problema ang Presidential Communications Office? Hindi lang ngayon, simulat sa poll. Malaki talaga problema nila hindi magkapareho So ang ano rito is ang kulang kasi diyan baka sabihin naman nila nagmamagaling yung ibang mga social media personalities, no? Talagang malaki ang kulang. Kung magiging tapat tayo, marami sa kanila hindi alam ang trabaho nila on how to handle the situation or the governance for that matter. Karamihan naman sa kanila galing sa labas kaya wala ring karanasan sa gobyerno, sa civil service, kaya kumisan sablay-sablay din yung mga paliwanag. Halimbawa, katulad ng paliwanag nila, pilit nilang kinukontra yung paliwanag ng Commission on Audit, constitutional body ito, dapat inaral muna nila, meron ka bang background? So ako, kung tatanungin mo ako, between the statement of, let us say, Undersecretary Castro as against Attorney Rowena Guanzon, mas paniniwalaan ko si Guanzon kasi dati siyang COA commissioner. Si Claire naman, kahit kailan, di naman naging opisyal ng gobyerno yan Nagtrabaho sa gobyerno
Opo. So, papaano yan? Kasi nga ngayon, Sir Jay, dahil nga dito sa nangyayaring issue na ito, marami ang nananawagan na panahon na, magpa-hair follicle test. Although matagal na itong panawagan nga ng ating mga kababayan. Totoo. Sana ang dali-dali niyan kung tutusin, ano? Noon pa, as early as on the first year ng panunungkulan ni Presidente, dapat ginawa na niya yan, public hair follicle test. Para tapos na, no? Wala nang usapan. Ang problema kasi, dinismiss lang niya, gumanon lang siya. Wala yan. Para, hindi pwede kasi. Ang pangunahing issue sa Pilipinas, talaga namang whether we like it or not, droga no? Dito lang bumabalik na naman yung bumabalik na naman yung mga salbahing mga puser. Kaya nag-aano na naman kami dito sa barangay. Alam mo, kanya-kanyang community preservation na lang tayo dahil kung aasa tayo sa national policy, sabagay, sabi ko nga kahapon, siguro nga malamang successful yung bloodless, anong tawag nito, war on drugs ni Presidente Marcos kasi yung ibang napapatay na overdose na lang, di ba? Opo. So, pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, Sir Jay, para hindi din siya malito. So, ang issue dito, kung talaga bang gumagamit ng illegal na droga ang First Lady, ang Pangulong Bongbong Marcos o ang First Family. Kasi yan yung mga kumakalat. Di umano ay gumagamit sila. Kaya yun ang nagiging tanong. Yung issue, main issue, bakit panay ito inaatake ng mga kritiko po ng administrasyon? Alam mo, ang problema ang malaki dyan, mismo Presidente hindi kasi nagsasabi ng ng tapat Wala naman siyang outright denial na gumagamit siya o hindi siya gumagamit. So, samantalang merong mga nakapaligid sa kanya, mga dating malalapit sa kanya at hanggang ngayon ay malapit sa pamilya niya, ang nagsasabing gumagamit siya. So, ako bilang ordinaryong tao, bilang taxpayer, sino paniniwalaan ko? May nagsasabi na hindi mo naman pwedeng i-assail yung kanilang kredibilidad kasi totoo namang nakasama nila ng matagal no? Naging kumbaga sa naging dabarkads nila So ang hirap sabihin na hindi siguro totoo yung sinasabi ni ganito. Samantalang ang inaantay ko bilang mamamayan sabihin ng presidente ko na, "Oy, wag niyong paniwalaan yan si ganito. Bagamat nakasama ko siya, ako talagang hindi ako nagamit." Walang nasabing gano'n ang presidente. Yun ang problema. Si Mrs. Araneta Marcos, wala rin sinasabing ganyan. Si Secretary Conrado Estrella III, wala rin sinasabing ganyan. Wala ring pag-amin o pagtanggi si DICT Secretary or yung pag-court chairman. So, anong iisipin ng ordinaryong tao? Opo, at yung yung issue naman kung merong krimen o wala doon sa pagkamatay nga ng nasabing negosyante, hindi na saklaw yun ng Pilipinas Sa Amerika na yun saklaw. Kaya yun ang pinaka-issue. Bakit tinatanong? Ang malinaw kasi dyan, Jade, yung report ng coroner na namatay si Mr. Tantoco, si Juan Paulo Pawi, Tantoco, dahil sa overdose. Hindi accidental, ibig sabihin hindi sinasadya, pero yung ibig sabihin niyan walang nagpuwersa sa kanya. In other words, yun ang ibig sabihin ng accidental. Walang nanadya sa kanya na kumbaga walang nagpasingot sa kanya ng isang damukal na anong pangalan nito, cocaine. O kaya, ang basta maliwanag sa report ng coroner ay meron silang nakitang residue ng white powdery substance suspected to be cocaine, at pagkatapos merong mga ringgilya, sirens. Kasi yung iba kasi hindi na natutuwa sa pag ganun lang, tsaka yung sa gilagid lang, tinutunaw na yan pagkatapos tinuturok. Kasi mas iba ang tama, Kaya nga yung, kung naalala nyo, mga 2 days ago, nag-post ako, yung iba kasi, ayon sa mga nakausap kong mga dating mga lulong,
na Sir Jay, sabi nila, iba ang tama sir pagka ininix yun eh. Oo, talagang ano yan, you're so beautiful, colorful, talagang iba ang amats. Pagkatapos, yun lang, talagang mas deadly. Oo, mas deadly talaga. Kasi pag hindi na kayanan yan ng puso mo, parang walang pinagkalayo yan, Jade, no? Pwera, anong tawag ito? Pwera biro. Walang pinagkalayo yan. Kung meron kang depression sa puso, tapos tumira ka ng ano yung yung, pagka makikipagtalik ka, yung gawa ng Pfizer, ang pangalan nun? Yung kulay blue Admar na Pildoras. Pagkatapos ininom mo yun para yung pagiging lalaki mo talagang pang 12 rounds, yung mga ganon. Meron kang depression sa puso, maapektuhan ka. Kaya meron din sa report ng coroner na naapektuhan yung kanyang puso. May cardiac complications, no? Oo. Yan ang nangyari diyan. Opo. At ang issue din, sinisisi din yung mga DDS supporters daw, Sir Jay, na nagpapakalat ng fake news. Saan ba galing talaga yung, yung pag-mention doon kay FL na siya dawit doon sa o sangkot dito? Alam mo, yan na naman tayo, mapareho na naman to yung kay Risa eh. Sisisihin mo yung social media, yung DDS, dahil na kumalat yung video ni Michael Maurilio alias Rene, no? Ito, ganun din eh. Saan ba unang lumabas yan? Unang lumabas yan sa mainstream channel, mainstream media. Pinick up lang ng ano. Pero, noon pa man, meron ng mga balik. Kasi dito, hindi natin pinapansin. But there were already local reports in Los Angeles County, in Southern California, about this incident because doon kasi walang takipan na ganito eh. In fact, malaking issue ang drugs doon, lalo na kapag katulad niya, no, may namatay. Siyempre, ano yan, uungkatin yan. Paano ba nagkaroon ng drugs doon? Ito ba'y binili? Saan binili? Kung ito naman ay dinala, paano na ipasok yan sa hotel? Paano na ipasok sa Amerika? Yan ba'y dumaan sa diplomatic pause kasi ang kasama niya puro mga taga-gobyerno. So, yan ang mga issue na kaya nga sinasabi hanggang ngayon open yung kaso, no? Bukas. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Kasi nga hindi pa tapos dahil alam mo mabigat kasi ang parusa niyan na anong pangalan nito, Jade, sa Amerika, especially in the state of California, no? Dahil although suspendido yung judicial homicide. Ang tawag sa atin diyan death penalty, 'di ba? Sa kanila ang tawag niyan judicial homicide, no? By way of lethal injection. Ngayon, in the meantime, lahat ng dahil pinasuspend ng incumbent governor yan, state governor of California, lahat ng mga nasa death row ay nakakulong ngayon doon sa siksikan na kulungan ng San Quintin, no? It's a place in California where those who are detained are involved in crimes, no? Na may capital punishment. So kung sakali din na matuloy yung judicial homicide by way of lethal injection, ano yan, kulong yan ng panghabang buhay, no? At meron pang multa. Kung di ako nagkakamali, kung ikaw lang mag-isa, ang sangkot dyan, nasa $1 million, ang $1 to $2 million ang multa. At kung marami kayo, halimbawa ito'y conspiracy, dahil nagparty kayo, nagkasabugan, namatay, o kaya may nagturok ng injection dyan, hanggang 5 milyon ang multa dyan sa naturang kaso, Jade. Dalawang tanong na lang po mula sa akin, Sir Jay, bago ko ipasa kay partner Admar. Sabi ng PCO, sige, di ba? Bago natin puntahan yung issue mo kanina. Sige. Dito na tayo. Sabi kasi ng PCO, itong issue na dawit po, di umano si FL Lisa Marcos sa kaso ng pagkamatay nga ni Tantoco, it's a private matter. Pero karapatan ho ba ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan, maliwanagan hinggil sa isyong ito? I do not know kung saan hinugot ni Mr. Gomez yung
yung kanyang hinuha na private matters to. Kasi number one, yung pagpunta nila sa Amerika is government undertaking. Pinagyabang pa yan, no? Nagkaroon pa ng press release dyan na ito ay pagpapalawig ng ating kultura at kung ano-ano pa, mga heritage, no? Kaya inilunsad yung Manila International Film Festival sa Los Angeles. So it presupposes that it was a national nationally funded, no? Hindi ko alam kung DOTC, kung under the Office of the President or whatever, because nakuha ko na nga yung majority nung isinama roon, no? Sa naturang activity. So it cannot be a private. Pangalawa, while totoong pribadong tao ang First Lady, hindi na po siya matuturing na pribado because anong pangalan nito? Palagi siyang karay-karay ng presidente at siya ay dinedesignate, inuutusan din ng presidente. Remember, she was sent to Dubai once, no? To attend to a government functionary. Pagkatapos maraming nagiging guest speaker siya on behalf of the president. Pangalawa, the security provided to the First Lady is nationally funded, government funded. So, ibang sitwasyon niya. She may be private, but she is also an extension of the office of the president or the president himself. Oo. Sir Jay, huli na lang. Possible ba na may kinalaman itong issue nga ng pagkamatay ni Tantoco dyan po sa Amerika ng hindi pagsama po ni First Lady Lisa Marcos sa US trip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, isa pang magandang tanong yan, gawa ng for the first time, naging headline ng balita ng mainstream media, yung hindi niya pagsama. Why? No? Headline material ba yan? Unless, of course, there is some development that is not being said in the news, no? Halimbawa lang ito. Paano siya sasama kung nandun na siya sa Amerika ngayon? Kasi meron din tayong natatanggap ng mga impormasyon na wala siya rito at nandun siya sa Amerika together with two government functionaries attending to a very important judicial concern, no? Or police concern. So, paano nga naman siya sasama? Kung wala siya rito, ano isasama ng presidente? Sino isasama ng presidente? So, alam mo, ang kailangan lang talaga natin from our government ay yung tapat na paghahayag, no? Halimbawa, unang-una hindi na dapat binabalita 'yan. Ang dapat binabalita yung kasi ang hindi binabalita rin kahapon, no? Sinabi yung balitang 'yan, pero hindi sinabi sa balita that the president is not taking the Philippine Airlines with a flight number PR001. Many do not know that. In fact, ang advisory ng MRO, Media Relations Office ng Office of the President, PCO, is that yung kung gusto niyo kumover kay presidente, you are on your own. Ibig sabihin lumipad kayo na sarili ninyo dahil walang special flight ang presidente. And my information, I may be wrong, but my information is the president is flying on a private plane. Presumably the same plane, RPC 519 or 520, na madalas niyang gamitin sa kanyang pag-iikot sa Pilipinas.